opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The view. Ayan, magandang umaga po mga ka-Radyo Agri. Welcome sa programang Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Sa programa pong ito, sasamahan po ninyo kami sa halos isang oras na usapan patungkol sa Youth for Mechanization o Y4M, where we highlight the importance of the youth's involvement in the agricultural field through mechanization. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Colleen. At ako naman po si Jason, and we are your host for today's Y4M on Radio. Episode 2, Promoting Y4M in Schools and Communities. Ayan. And bago po ang lahat, Kuya Jason. Bago po ang lahat, nais naming batiin ang ating mga karadyo agri na nakikinig on air and online via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. And magandang umaga rin po sa aming mga butihing director, sa aming Director 4, Dr. Junicio G. Alvindia, Director 3, Sir Joel Vidator, and sa aming gwapong-gwapong Chief, si Sir Elijah Z. Dabalos, and of course sa aming mga section heads ng Steve, si Sir Jet Molek G. Subaba, and sa Steve naman po si Ma'am Bess G. S. Magararo. Ayan, and of course, to the rest of our division chiefs and hardworking employees dito po sa aming ahensyang PhilMec. Good morning po sa inyong lahat. Of course, our guards on duty, sa atin po mga utility and our drivers, especially po sa mga nakabiyahe po at the moment. Good morning po and safe travels po sa inyo. At syempre, hindi po natin kakalimutan ng ating avid listeners on air man po yan o online. Sila Ma'am Icy, Sir Ambo, and of course, Dr. Love. Good morning po sa inyo. We hope ay nakikinig din po kayo sa amin ngayong umaga. And syempre mga ka-Radyo Agri, don't forget to like and share our live stream via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. And in the same username po, mayroon po kaming Facebook, X, Instagram, and YouTube. Maaari po kayong mag-like, comment, and subscribe naman po sa aming YouTube channel. Syempre, Kuya Jason, kasama natin last episode, no, si Coach Isaiah. Ayan, kasama natin ng ating 4 na Y4M advocates na sina Mara, Mondi, Ephraim, and Gab. Ayan. Pinag-usapan po namin dito yung kanilang experiences sa kanilang booth camp sa booth camp na na-experience po nila dito sa PhilMec noong April 14 to 15. And kasama din po sa mga tinalakay namin yung outputs nila sa kanilang pitching activity noong nakaraang boot camp. Ayan. Kaya naman para sa linggong ito, Kuya Jason. Ayan naman para sa linggong ito, as we promised, nagbabalik ang ilan sa ating mga Y4M advocates para sa isang makabuluhang kwentuhan patungkol sa kabataan at agrikultura. Kaya hindi ko na pala tatagalin, let us welcome Ellie and Luis. Ayan, magandang umaga po to our viewers and listeners. We are back again. I am Ellie. I am Luis Emmanuel Neri. Ayan po. At muli po kami nagbabalik sa Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radio Agri 90.1 FM. Ayan. At dahil nga napag-uusapan natin last time, at ng iba pang mga advocates no ang inyong experience sa ating booth camp, kung paano nga ba kayo naging Y4M advocates. Ngayon naman no, pag-uusapan naman natin kasama si Ellie and si Luis, kung yung deeper topics naman, ayan, and issues na tinututukan ng Y4M or sinusubukan bigyan ng solusyon ng Y4M in a very fun, relatable, and of course, dahil tayo ay Youth for Mechanization, youth-friendly way. Ayan. Kaya Ellie and Luis, pwede bang introduce niyo yung topic natin for today? And so welcome to episode 2 of Youth in Agriculture, Why Mechanization Matters. And for this specific episode, meron tayong mga importanteng factors or topics na pag-uusapan, such as ano yung mga problems na kinakaharap ng agriculture and bakit nagmamatter yung mechanization sa modern world today, and paano nga ba makakatulong ang mga kabataan tulad namin para sa kinabukasan ng agrikultura. Ayan, and ngayon partner, no, sasagot ng questions sa ating mga so, advocates. ang una nating topic, ito, napansin nyo ba na
mas maraming older generation ang nasa farming ngayon. Sa tingin nyo, bakit kaya hindi masyadong nahihikayat ang kabataan? So, to start this, syempre, isa po tayo sa top producer ng rice, and at the same time, kung bakit po matatanda or mas older generation, kasi siguro meron stereotype in the field of agriculture na pag isa kang magsasaka, eto ka lang. Like, merong stereotype na matagal nang nangyayari dito sa ating bansa na hindi siya naaalis. Kaya mas yung mga parents most likely is ini-encourage nila yung anak nila na huwag mapunta sa ganong field kasi alam nilang mahirap din. Pero at the same time, merong stereotype na nangyayari. Kaya ayaw nila mapunta dun yung mga children nila. Kaya siguro factor yung mga older generations na lang nowadays ang natitira in the field of agriculture. And siguro kung bakit hindi masyadong involved or na-encourage yung mga kabataan sa agriculture kasi most likely hindi rin natututukan ng parents talaga kung ano yung kailangan ng bata. Kung hindi nila masyadong tinututukan kung ano ba talaga yung kagustuhan ng isang bata or to guide them na isa sa mga fields or expose them sa mga fields na talagang pwede nilang kuhanin in the future. Okay. Ayun, talagang minsan sad reality siya. Kasi ayun, naririnig na natin sa parents natin. Minsan, sa magulang na talaga natin nanggagaling. Yes. Pero of course, syempre, maganda yun. Tama yung sagot ni Luis. Natanungin yung kung ano ba yung gusto mong gawin sa buhay. Ganun ba yung gusto mong And magkaroon ng guidance nga, yung sabi niya. And exposure din. So, kung ano pa ba yung possibilities na pwede nilang i-first. Ikaw naman, Ellie. Siguro po, paulit-ulit na natin siyang nababanggit, and there are actually a lot of researches or data na nagsasabi na merong average age yung mga farmers natin na matatanda na nga po sila. And I think marami pong kabataan na hindi involved sa agriculture dahil nga po sa hindi maalis or hindi maihiwalay na stigma na ang agriculture tanim-tanim lang naman yan. But if we really delve into that, agriculture is really far more than tanim-tanim lang because we are actually responsible to secure yung pagkain ng buong bansa. And I think yun po yung isang bagay na sadly, hindi pa nare-realize ng karamihan na if walang mga kabataan ang magpuput ng interest sa agriculture, our food security will really be at stake. And that is something that we should take action on. Thank you. Napakagandang sagot. And ngayon, alam ko sa ESTS, talagang doon sanay kayo pagdating sa pagtatanim. Yes. Ayan, minsan nagbumisita kami ron, nakita namin yung mga students, talagang putik-putik. Yes, naka-field sila talaga. So ayun, kapag mano-mano halos yung trabaho sa bukid, palagay nyo, ano kaya yung pinakamahirap na pinagdadaanan ng mga farmers? For me, isa po yung factor na yung weather natin, no? Kasi for instance, pag panahon na po ng anihan, tapos yung mga dating machine yung ginagamit natin, mayroong mga instances na mamaya mga after 2 to 3 hours, minsan meron na kumukulimlim na, minsan ulan na. So for instance, 'di ba yung mga dating machine po kasi natin is talagang medyo matagal po siya talaga napaprocess yung mga rice, for example. So if may chance po na maulanan po yung mga rice is parang bumababa po kasi yung parang presyo or parang quality po niya. Kaya so parang yun po yung isa sa factor kung bakit ang hirap po para sa mga farmers yung pinagdadaanan nila araw-araw. Kaya importante rin po na mas mag-delve tayo sa machines. Parang yun. Tama yun. Kasi pag weather na kasi yung kalaban talaga ni farmer, sa tag-araw, sobrang init. Yes. Diba? Ang hirap magtanim. Health ang hirap risk din siya. Ang hirap magdamo. Kapag sobrang init. Pag tag-ulan naman, di mo naman pwedeng anihin yung palay ng basang-basa. Yes. So, ayun. Napakagandang sagot, weather. Oo, ikaw, Ellie. Ayun na po, tulad nga po nung sinabi natin kanina na yung mga farmers natin ay matatanda na po talaga. So, I think isa rin sa mga factor na nagpapahirap ng manual or mano-manong pagtatanim ay yung labor-intensive nature po noong rice farming. Kasi tulad po nung nasabi niyo po kanina nung nagpunta
pumunta po kayo sa ASTS, talagang involved or immersed po talaga yung students ng ASTS sa fieldwork. And every January po, na meron po kaming annual Taniman Festival. Kumbaga, nagtatanim po kami doon, mano-mano. And doon nakita po namin talaga kung gaano kahirap at gaano kabigat yung manual na pagtatanim. Marami na po kami noon sa lagay na yon, pero kumbaga kung iisipin po namin yung tinataniman namin ay yung dami po namin, mas onti lang po yung farmers na nagtatanim nun in reality. So, kung kami po hirap na doon, what more pa po yung farmers na yun po talaga yung trabaho po nila. Yun din kasi yung naging stigma po no sa pag narinig nila na farming. Gaya nga ng sabi ni Ellie, it's very labor intensive. That is why dinidiscourage din siya ng mga older generations, ng mga matatandang farmers natin sa mga kabataan kasi yun yung naging experience nila, yun yung nakasanayan nila. It's very labor intensive. And if you think about it, yung mga anak nila, syempre ayaw naman nila na ma-experience yung ganun ka-intense na pagtatrabaho sa bukid. Tama nga naman. Hindi naman natin masisisi din yung Hindi mga natin farmers. masisisi, yes. That is why... Ayun, so dahil sa, di ba, sa mechanization, pinupush natin yung gumamit ng mga machine kasi nga Machines. kulang tayo sa laborers. Yes. Kulang tayo sa mga farm workers. So sa tingin niyo ba, may epekto ba ang kakulangan ng farm workers sa dami, sa presyo ng pagkain natin? At paano natin ito nararamdaman araw-araw? For me po, meron po talagang epekto yung kakulangan natin sa workers. For instance, kasi 'di ba meron po tayo sa tinatawag na parang supply and demand. So for instance, pag mababa yung workers natin, hindi ganun kalaki yung napoproduce natin. So what more po kung nagkukulang siya, 'di ba? And then kung hindi po niya nami-meet yung kailangan na worker natin para makapag-produce ng ganito kadami. So, madami pong nawawalan ng supply ng pagkain. So, talaga pong may effect po yung dami or yung kakulangan po ng workers natin. Ayun. So, sa tingin ko po, yes, it really affects yung price and yung demand po nung bigas or nung palay natin. Pero, marami pa pong other factors na nakaka-apekto dito. For instances, government policies na insufficient and adequate to protect the rights of our farmers. Kasi hindi naman po talaga, kung in reality, hindi naman po talaga hawak ng mga magsasaka kung magkano nila dapat ibenta yung kaya mura po sa kanilang nabibili pero mahal pong binebenta sa merkado. Kaya doon po nagkakaroon ng malaking gap between the price. And I think it is also one of the reason kung bakit may mga farmers na nag-discourage sa generation ngayon to go into farming because of that sad reality na tayo yung naghirap, yung farmers yung naghirap from the preparation until sa harvest. Pero sila pa po yung pinakalugi. Yes. And yun po yung, kumbaga, in a perspective ng farmers as well as sa consumers, lugi sila. And then tayo naman, sa halip na mas mabibili sana natin ito ng mas murang halaga, kumbaga, yung mga nagtitinda ay mas matataas pa po yung presyo nilang na ibibenta sa atin. Kaya, both ways, nararamdaman po natin yung effect nung ganong situation po. Ayun. Thank you so much, Ellie. Tama yun, talagang dapat tayo din, as a consumer ng rice or kahit anong mga agriculture product, dapat maging appreciative tayo sa mga farmers natin. Kasi sobrang hirap mula lang prep hanggang harvesting, napakahirap ng pinagdadaanan ng palay. So, ayun, bilang mga rice advocates din, huwag tayo nagsasayang ng kanin. Yes. And, ayan, last question ko. Para sa inyo, paano kaya makakatulong ang mechanization para mapadali yung trabaho at buhay ng mga farmers? And so, as po nung sinabi ko kanina, di ba, yung mga instances po ng weather, yung mechanization po kasi mas nakakatulong siya para mas mapabilis po yung pag-process ng mga agricultural products. For instance po, yung inaabot po ng ilang hours para ma-process po yung ganitong product is mas napapabilis po siya in minutes po. So, for me, na nandito tayo sa age na more of modernization na po talaga, it is one of the most greatest na meron tayo ngayon. So, dapat isa po siya sa nakakatulong din nowadays sa agriculture. So, for me, isa po yun sa factor kung bakit nakakatulong po talaga ang mechanization para mas mapabilis po yung process natin sa agriculture. Ayun. So,
For me po, maraming bagay talaga yung naitutulong ng mechanization sa farmers ngayon. Although, merong mga instances na hindi natin may iwasan na meron pa rin, kumbaga, hindi knowledgeable about the advantages of mechanization, kaya hindi pa sila fully into it, or parang mas gusto pa rin talaga nila yung manual rice farming. For me po, yung mechanization talaga, napapabilis niya yung production ng palay ng rice. At the same time, mas na-ensure nito yung quality ng mga hina-harvest natin. And I think isa po yun sa mga magagandang aspect ng mechanization, kasi maganda yung quality na naka-harvest ng ating mga farmers. Ayun, tama yun, ano. Sobrang daming positive effect at malaking tulong talaga yung Yes. mechanization pagdating sa farming. Yun nga lang din, di ba, parang dati, sobrang hirap tanggapin ng mga farmers natin yung narinig niya yung combine harvester. Apo. Di ba? Kaya nga siya tinawag na halimaw. Kasi dati, pag nag-harvest, kailangan mo ng 20-30 tao para mag-harvest ng isang hektarya. Ngayon, isa lang. Kaya niya pang tapusin half day. Diba? So, sobrang bilis. Kaya nagagalit sila na kukuha na sila ng trabaho. Kaya tinawag Yes. nilang halimaw. Diba? To the point na nagtatanim pa yung mga laborer natin. Nagtatanim sila ng mga bakal sa bukid. Para pag dinaanan ng combine, masisira. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, mga ilang years tayo nang alipas, yung mga farmers ayaw nagpapaani pag hindi combine. Diba? Kasi doon nila nakita na mas konti natatapon, mas bumababa yung losses nila, and lumiliit yung gastos kasi isang machine na lang yung babayaran mo, hindi na umaabot ng 20 na tao. So, ayun. Talagang malaking tulong yun para sa mga magsasaka. Yun din yung goal din naman natin dito, di ba? With this advocacy, noon nangyari yun, Coach Jason, nagkaroon tayo ng ganun kalaking issues. Yun ay isang factor din doon ay hindi masyadong naintindihan ng ating farmers kung anong klaseng advantage, yung benefits na makukuha nila sa paggamit ng makinarya. Not like now na meron tayong mga platforms talaga, and we have the youth, of course, to use their voices para mapaintindihan sa ating farmers, and of course to our future generations. Ayan, at bago natin ituloy ang ating very makabuluhang topic dito sa Y4M on Radio, syempre mga ka-Radyo Agri, kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganan para sa bayan. We are also live through our Facebook page at Radyo Agri 90.1 FM. At bago po kami mag-proceed, of course, I would like to remind our viewers on air and online na please like and follow our social media pages. We have Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Sa YouTube po ay available ang mga YouTube replays ng atin pong mga programa where you can live stream or rewatch our live streams on anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we do have new uploads. At bukas din po ang aming text hotline or text and call hotline kung meron po kayo mga katanungan patungkol po sa Y4M. At syempre din po dito po sa Radyo Agri. Our text hotline is 0962-119-7445. Ulitin ko lamang po, 0962-119-7445. At mag-shoutout din tayo, no? Kuya Jason, may nakita ko po na nag-comment si Ate Marife. Kanina si Coach Marife. Sabi po niya ay good morning po sa Y4M team. Good morning, Ate Marife. Thank you so much for listening and for watching. Of course, si Dr. Love. Ayan, present agad si Dr. Love. Ang aga niya nag-comment kanina. Good morning, Ate Coco, and hello daw po sa atin lahat dito. Ayan, mga ka-Radyo Agri, if you want shoutouts, meron pa ba, Kuya? Shoutout din natin yung mga dating OJT ng PhilMec. Ayan, si Alexis. Ayan, si Aldrich. Ito si Alexis. OJT siya natin. Student siya ng Bisabe na nakalimutan ko ng isang lugar. Pero ngayon nag-operator siya pag walang pasok. Ayan. Nakikita ko sa stories niya. O, diba? Ganun talaga, no, Kuya Jason, kapag na-train. Oo, natutunan niya paano gamitin. Ayan. And syempre, yun din ang isa sa mga goals ng Youth for Mechanization ay makapag-train tayo, Kuya, ng future operators dito po sa ating advocacy. At dahil dyan, I think, Kuya, tayo ay mag-continue sa ating discussion. Ayan. This time naman, in this segment ng ating program,
program. We would like you to share your thoughts with us, ayan, bilang kabataan, syempre, na advocate din ng Y4M. So, isa to sa mga mainit na topics feeling ko pag nag-search tayo, no, pag sinabing makinarya, pag ini-introduce natin siya, no. Some people kasi iniisip nila na yung machines can really replace yung labor ng farmers. So, what are your thoughts on that? Ayun, so tulad kanina po yung last question natin, nabanggit po natin yun. But for me po, I don't think machineries replace our farmers, but rather it's a tool to help our farmers alleviate yung heavy workload po nga nung farming. And yung machineries naman po natin, hindi naman yan gagana kung walang farmers. So, andun pa rin yung thought na yung farmers pa rin, na tayong tao pa rin yung nag-ooperate ng machineries na yun to do the work. The machineries are only there, kumbaga, to help us na mapadali yung trabaho natin. Kaya, machineries will never ever replace our farmers, but rather it will just help us to do the work. Ayan. So, same answer po with Ellie, no? Totoo naman po talaga na talagang nakakatulong ang machineries sa ating farmers. But at the same time, I wanna point out some po. Kasi dati, meron pong several studies na nag-show na meron mga techniques before ang mga farmers na nagkukos ng negative factors po sa environment. So, through mechanization po, mas natutulungan po yung farmers natin na mas mapabilis yung process, at the same time, mas naiiwasan po yung mga ganong techniques or practices po nila na nakaka-affect po, na nagkakaroon ng negative effect sa ating environment. Yun. Ayun, thank you so much. Nakakatuwa naman kasi kahit kayong mga kabataan, di ba, parang na-appreciate nyo na yung machine. Kahit parang isang beses nyo lang ginamit yung iba. Pero makikita mo talaga yung benefits nyo, di ba? Yung tulong ng para sa atin. And for next question naman, Ate Colleen. Ayan. So, kasi 'di ba nabanggit na nga natin na using machineries, marami talaga siyang benefits. And do you think or how does mechanization help farmers work smarter instead of harder? Pwede na ba nating i-elaborate yan sa ating mga viewers? Ayun, sige po. So, paulit-ulit po natin nasasabi na yes, machineries really do alleviate the task, napapadali niya po, napapabilis niya po ito. And, yung machineries naman po natin talaga, kumbaga, hindi naman po siya ganun talaga magagamit agad ng farmers kasi some still lack knowledge, kaya po kailangan pa rin nila ng assistance. Kumbaga, hindi lang sa paggamit, kundi sa kung ano pa yung kayang ibigay or itulong ng mga makinarya na yun. Kasi, kumbaga, kapag binigyan ka ng isang bagay, tas binigay lang yun sa'yo without explaining, ano ba ito, paano ito nagagamit. Kumbaga, parang ang usual or ang initial thought natin, anong gagawin ko dito? Ganon. So, I think, mahalaga po na meron pa ring mag-guide, merong knowledgeable na magtuturo sa kanila kung ano nga ba yung mga, ano pa yung pwedeng maibigay ng machineries na yon sa ating farmers para matulungan sila. Kasi itong mga makinarya naman po ito ay ginawa dahil nakakita tayo ng problema sa sektor natin. Kumbaga, it's a tool that was invented to help them para mas mapagaan yung trabaho nila, as well as to improve our agricultural sector through the use of machineries. So again, same answer po with Ellie, no? So totoo naman, I believe for me, mechanization help farmers kasi, for instance, tayo po ay mag-harvest. So, for instance, tayo mag-harvest. So, yung mga farmers natin, sa gaya po na sinabi ni Ellie kanina, sila pa rin naman po yung talaga nag-ooperate po ng ating machineries. Pero at the same time, it provides them yung sa side ng pagkakaroon ng ease. Kung paano mas mapapadali talaga, gaya ng paulit-ulit na sinasabi, kung paano mas mapapadali yung process po sa pagpaproduce po ng crops or ng mga agricultural products po natin. So, it's the same, we have the same answer po. Talagang, pero kasi yung mga machines din talaga natin, dahil sa mga
kung makikita ninyo, talagang sobrang modern, Yes. di ba? Mm-mm. Magiging kayo, working hard and also working smart. Smarter. Yes, both Oo. sides po talaga. O kasi sa una, Coach Jason, pag nakita nila, very intimidating din siya kasi ang lalaki ng mga machines natin. Pag tinignan natin yung medyo may complicated side din pag tinignan natin, pag nakaupo na tayo doon sa mismong machine. Pero it does make our farmers work smarter in terms of their benefits, kung paano nila ma-operate to. And isa rin po sa mga programa, of course, ng ating ahensya ay magbigay ng training, ng tamang training at i-educate po ng sapat ang ating mga farmers on how machines can ease their labor and of course improve ang kanilang kita, 'di ba, no, Coach Jason? And with that, since ang programa natin ay Youth for Mechanization, ito na ang ating isa sa mga last topics natin for this episode ay gaya nga ng sabi natin kanina, nire-reiterate talaga natin na it's very important that we encourage the youth, diba, to pursue the path ng agriculture. So, do you think modern technology can really change the way young people view farming? Or how can this change the view of our youth? Ayan. So, sa generation po talaga natin ngayon, lahat modern na from our lifestyle, kumbaga, hindi na po nawawala yung modernization sa generation natin ngayon. Kasi, our life keeps on improving through these modernizations. And same through with our agricultural sector. Mechanization really helps us youth na mas kumbaga ma-divert yung thinking namin na agriculture is not, it's hard, but machineries or mechanization can make it easier for us. And I think yun po yung isa sa mga dapat nating i-highlight talaga. Kasi kaming kabataan po, kami po yung nasa generation na to. So, through these modernizations po, kumbaga, if i-compare natin, mas may background or mas may knowledge na yung generation ngayon or yung kabataan ngayon kung papaano nga ba gumagana tong mga machineries nito or kumbaga mas open na po kami sa mga ganitong bagay kasi kami lumaki na po kami sa mga ganitong bagay, so we really know or first hand experience po namin kung ano yung mga kayang magawa ng mga modernized na bagay. For instance, yung machineries po natin. Kaya napakalaking tulong po ito para maipakita sa mga kabataan kung ano pa yung mga bagay na kayang maibigay ng agrikultura sa pamamagitan ng mga makinaryang ito. So, gusto ko lang pong bigyang example yung sarili ko kasi I came from, yung mother ko po ay nanggaling din po sa mga farmers, yung lolo't lola ko. And at the same time, yung stepfather ko po is an operator po of a combine harvester and a tractor. So, dati po, talagang wala po talaga sa loob ko yung maging involved sa mga ganong aspeto ng agrikultura. Kasi, more likely, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na nag-ooperate ako. So, nung through bootcamp po talaga, mas na-realize ko na mas may kaya kong gawin. For example, kasi kami mga youth, 'di ba? More likely pag wala kaming ginagawa, nakaupo lang kami, nagse-cellphone. So, what if yung thinking ko after bootcamp, what if yung inupo ko na yun, naupo din ako sa isang tractor, naupo ako sa combine harvester. At the same time, may ginagawa din ako. Nakakatulong din ako sa parents ko, 'di ba? So, it's a good example na ako po myself na na-divert po yung thinking ko sa agriculture talaga na ang dami kong kayang itulong, ang dami kong kayang ibigay kesa nauupo lang ako, kaysa wala akong ginagawa, yung mga ganong example. Thank you so much. Guys, ang mga nakikinig, ang mga sumasagot po ay mag-graduate lang ng grade 12. Pero kung sumagot, akala mo mga working professionals sa agriculture talagang industry. ready na sila no? Ready na talaga. Oo. And very true din naman, Coach Jason, di ba, na this gives the youth, especially those na confused kung ano nga ba yung, parang hindi clear sa kanila, pag narinig kasi nila agriculture, pagtatanim, farming, parang, ayaw man natin, parang medyo negative talaga yung na-associate sa agricultural field in general, di ba? So, we are here to change that perspective, no, Kuya Jason? Katulad nga nila Ellie and nila Luis na naka-experience ng ating bootcamp first-hand and na-change talaga ang kanilang perspective and they could really contribute a lot to the agricultural field. Katulad ng pag-upo dito, di ba, this is a really huge step for them advocating for our agricultural sector through
Y for M through mechanization. Diba? No? Tsaka yung pagsasalita nyo pa lang dyan sa mga nakikinig Yes. ng radyo natin, lalo na karamihan sa nakikinig dyan, mga farmers na nasa field, di ba? Halimbawa, saktong-sakto yung station ng radio nila, marinig nila yung mga sagot ninyo pag nagaling sa kabataan mismo na ngayon, yung mga youth, ganyan na pahalagahan yung agriculture. So, mas magiging, mas may encourage silang magtanim. Ayan, tsaka para may kakainin tayo. Oo, di ba? This is all about yung food security nga natin, kuya. Isa din to sa mga problema natin. Dahil nga, we have our aging farmers at pag wala tayong farmers, di ba, ano na lang ang ating kakainin. Especially in a country na ang primary talaga natin na source of na food natin talaga is from our crops, rice. Ayan, di ba, hindi naman nawawala yan sa ating pagkain sa araw-araw. And of course, malaking tulong kuya na youth ang ating mga kasama dahil very, gaya nga sabi ni Ellie, very open-minded na kasi ang youth ngayon. Talagang nakikinig sila and they're very willing to learn. Ayan. Ayun. Actually, pag mga nasa field tayo, kasi pag nag-field kami, yung mga farmers talagang natutuwa sila kapag nakikita nila yung mga, halimbawa, yung mga nagtuturo sa kanila gumamit ng mga machine, mga kabataan. Diba? Halimbawa, kami, makikita nila yung mga nagtuturo sa kanila paano i-maintenance yung mga machine, ganun talaga mga youth. So, mas natutuwa sila. And, syempre, respeto pa rin na kahit na matatanda sila, ayun, pero yung respect nila sa atin bilang mga tagapagturo, ganun, at nandun pa rin. And, of course, for our last question, but bago tuluyang matapos ang ating programa ngayong araw, ang last question natin ay, what message would you like to give to young people who think agriculture has no future? Wow. Parang universe yung tanongan natin dito. Siguro po, based from my experience po, kasi senior high school po ako nag-enter ng ASTS. So, prior to that, wala po talaga akong knowledge sa agriculture and I really never saw myself, kumbaga na magpa-participate sa mga ganito, magiging advocate for agriculture. But then, I entered ASTS, an agricultural school, and it was really something na nakatulong sa akin to view agriculture in a different way. Kasi, ang agriculture, hindi lang po siya tanim-tanim lang. Kumbaga, kasi po, kami po ni Luis, we are animal science major. So, mas more on sa animals po yung focus namin, poultry, swine, small and large ruminants po. And, parang nung time po na yon, doon mas napalawak yung pag-iisip ko na, ay hindi lang pala tayo nagtatanim dito sa agriculture. We are also in charge sa pagpo-produce ng chicken, egg, even yung mga milk products po natin. And napakalaking opportunity po na yon, sa totoo lang. Kumbaga, knowledge is really something na malaki na yung maitutulong sa atin. Kasi kapag wala tayong knowledge sa isang bagay, kumbaga wala naman tayong magiging idea sa kung ano yung kaya nitong gawin sa atin. So, I think ang magiging message ko to my fellow youth na iniisip na walang future sa agriculture, hindi yun totoo. Because, tulad nga po na sinasabi natin, agriculture is the backbone of our country. So, parang yun palang iisipin mong part ka ng agriculture, isang napaka-fulfilling moment na isipin na isa ako sa mga tao na kumbaga nagpo-provide for the country. And I think it is one of the factors na magandang maitatak sa ating mga kabataan na if you involve yourself here or kung mapupunta ka rito sa aspeto or sa sektor na to, even yung pagsasalita na to, napakalaking bagay na nun for our country. Kasi tulad po nung nangyari nung booth camp, parang, yes, we were involved, but kumbaga lacking pa rin po siguro yung participation namin sa mga ganitong bagay. But then, it gave us an avenue, kumbaga, to widen our participation to advocate this kind of things. Kasi napakalaking, parang nagko-connect po yung utak naming mga kabataan na, kumbaga parang nung una, akala namin tanim-tanim lang, ganyan. But along the way, matututuhan po talaga natin. And then, realization will hit us na agriculture is far more than what others paint it to be. So, to add po to what Ellie said earlier kanina, and then, I wanna continue it by saying na
by these kinds of events, you're already building your future by immersing yourselves through these kinds of activities, by advocating for the youth, by learning things, or by learning these kinds of machineries, by joining talks, mga boot camps. You're already building your future, and I believe that those activities that will help you gain knowledge from the field of agriculture is a great path for you to learn more and for you to share it for the nation and specifically for the youth. Kasi agriculture sa ating bansa is everywhere. Andyan yan. Meron tayo in the field of animal science, in the crop science. Ang dami po nating aspeto ng agriculture dito sa ating bansa. Kaya I don't think na walang future sa agriculture kasi for instance sa mga ganitong pagkakataon lamang na nagkakaroon kami ng opportunity na magsalita kasi we're building already our future kasi ang dami namin natututunan so ang dami na-expose kami sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, na-expose kami sa real world situations, na-expose kami sa mga opportunities, kaya we're already building our future. Kaya I believe na in the agriculture, ang dami mong pwedeng pasukin. Napaka-wide ng field ng agriculture, kaya I do not believe na wala talagang future sa agriculture. So it is important for the youth to know their purpose and to know what their passion is. And for the parents to guide them also para mas maintindihan nila yung sarili, mas makilala nila yung sarili nila. Napakaganda talaga. Grabe naman. Nakakapalakpak siguro ako. Pero it's very true, diba? Gaya nga po ng isa din sa mga goals ng Youth for Mechanization, lagi namin sinasabi, lalo na nung first day nyo ng bootcamp, is our goal is to rebrand how people see agriculture, kung paano nila ito i-perceive na madami po talagang opportunities sa agriculture and small steps, yung mga konting pagsasalita, di ba? Yung mga kahit pag-share natin sa Facebook ng mga ganitong klase ng talks is already a step in advocating for agriculture and in sharing information, di ba? So, hands off talaga. Ang galing talaga ng mga batang to. Tama. Grabe. Hindi talaga agriculture is no future. Kasi yung agrikultura talaga, yung Pilipinas kasi agriculture country. So wala tayong choice, di ba? Kundi i-pursue din natin. And yun lang din yung nakakalungkot talaga kasi minsan yung ibang mga workers natin mas pinipili na yung mas madadaling trabaho, kaya nababawasan na yung mga laborers natin. Kaya kung yun din, mapapakinggan talaga ng mga farmers. So kayo na nagsasalita as a youth, yung mga farmers na, aging farmers, yung mga matatanda na ng farmers, parang mas mabubuhayan sila ng loob magsaka, magtanim. Kung makikita nila na yung mga kabataan, di ba, may ganabukasan pagdating dun sa agrikultura. Yes. Grabe naman talaga. Ay, nako, sana nag-enjoy ang ating mga karadyo agri and syempre si Luis and Ellie na kasama natin ngayon. And I think this will not be the last episode na makikita natin si Luis and Ellie. Marami pa. Ayan, kay Luis na mismo nanggaling. No? Dahil sabi nga natin, very wide to. So marami pa tayong pag-uusapan with different Y4M advocates as well. So ito pa lang po ang unang batch ng ating mga returning Y4M advocates dito. And you will see more of Luis and Ellie in the nearest future, very, very soon. Ayan, at bago tayo magpaalam, shout out po muna of course kay Sir Jet na nag-comment po sa ating live. Great job guys. Thank you for advocating for Y4M. Ayan. And shout out din kay Ma'am She. Top fan! Yes! Ay po, Mami She. Yeah. Shoutout po sa mga viewers natin dyan. Oo, ang dami nating viewers for today. Nakinig talaga sila, Coach Jason, nandito sila. Consistent yung dami ng viewers. Yes, consistent ang viewers natin. Nasa 26K ang viewers natin kanina. Diba? And again, mga Karadya Agri, abangan po ninyo ulit kami sa Thursday. We will be with another batch of Y4M advocates. Babalik po kami sa oras naman po na 2 to 3 p.m. Ayan. And of course, I would like to remind our viewers on air and online na please like and follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube where you can replay our episodes anytime, anywhere. Thank you so much, Ellie and Luis, for joining us today. And thank you so much, mga Karadya Agri,
for joining us ngayon sa ating episode na to. Kung meron pa po kayong gustong pag-usapan, no? Meron po kayong mga advocates na kilala na gusto pong sumama sa amin dito sa aming programa. Bukas po ang aming messages dito po sa Facebook and text hotline 0962-119-7445. Muli, ako po si Colleen. At ako naman po si Jason. Thank you for joining us today, mga ka-Radyo Agri. Again, this is Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganahan Para sa bayan.